Blessed morning and happy Sunday, everyone. Pakigreet naman ang katabi mo at sabihin mo sa kanya, Blessed Sunday. S-O-N. Araw ng ating Panginoong Yesus, araw ng ating pananambahan po sa Kanya. Sino po dito excited ka tuwing sasapit ang araw ng linggo? No? Excited po ba tayo tuwing sasapit po ang araw ng linggo? No? Excited to worship the Lord? Yung mag-umapaw at mapuspos ng Kanyang presensya? Excited to give thanks to the Lord? Sino dito, pumunta ka rito sa lugaring ito na meron kang baon at bit-bit na pasasalamat sa Panginoon? Sa buong linggo ng kabutihan ng Diyos. Come on, palakpakan po natin si Lord. Katapatan ng Diyos, pagpapala, kalusugan, buhay na ibinigay niya po sa atin. No? Kaya excited tayo na magtipon-tipon at magsama-sama sa lugarin pong ito. And excited din tayo na makita ang ating pong pamilya sa espiritual, blessed family, no? Maging kalakasan tayo ng ating katabi. Sabi mo sa kanya, kalakasan kita. Okay? No? Excited tayo, tama? Meron ba dito hindi excited? No? Yung nagiging aminin natin, meron ba dito nagiging bigat na sa iyo yung araw ng linggo? Di ba? Parang pakiramdam mo, parang parusa na to, linggo-linggo na lang, parang pahirap na to, pinahihirapan tayong gumising, no? Nagiging kalaban na natin yung araw ng linggo sa ating pahinga, nagiging kalaban na natin yung araw ng linggo sa ating paggala, no? Pag-alis, no? Yung igagala mo na lang, isisimba mo pa. Di ba? Napupuno na tayo ng mga excuses. Hindi mo na tuloy alam kung ano yung idadahilan mo kapag ayaw mong umattend. Di ba? Sumakit ang ulo, sumakit ang bewang, sumakit ang tiyan. Di ba? Maraming sumasakit pag araw na ng linggo. Hirap na hirap ka na. Gumawa ng dahilan. Di ba? Walang magbabantay sa bahay. Yan. Lagi na lang umaalis yung bahay ninyo. Di ba? Pagbalik mo, nandun naman, wala namang paa. Tama, no? No? Palagi tayong confused every Sunday. Hindi mo alam kung aatin ka o hindi. Tama? No? Last week, I was invited to speak po sa ibang church po, kila Pastor Jim. At ang tumayo po dito sa inyo, of course, ang ating pong pastora, at pinag-usapan doon yung ano po, yung flesh at yung holiness. Tama po ba doon, no? About compulsion. When say compulsion, it is a driving force, no, that pushes you to commit sin. Meron po yan eh. Alam ko naman, gusto mo na talagang magpakabait. Diba? Bilang isang mananampalataya na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Alam mo naman yun, diba? Gusto mo na maging maayos ang buhay mo. Pero at some point, because you are in the flesh pa rin, human flesh, nakakakommit ka pa rin. Tama? Because the spirit is willing, but the flesh is so weak. Kaya kailangan talaga natin, diba po, ng salita ng Diyos, yung pagsama ng Panginoon, para ma-overcome po natin yung ating po mga kahinaan. Amen po ba doon? No? Kapag hindi po natin binantayan ang ating sarili, kasi kapatid, hindi tayo naging maingat, no? Sa diniscuss po, sa tinalakay po na mensahe po ni Pastora, talaga magiging fleshly believer tayo. Delikado po yun kapag naging karnal ka na. When say karnal, wala ka ng conviction, no? Hindi ka na nababagabag kahit gumagawa ka ng kasalanan, wala nang epekto sa iyo to. Bakit? Kasi yung puso mo naging matigas na. Amen po ba doon? Naging fleshly believer ka na. Amen po ba doon? Dapat na-identify po tayo, kapatid, sa ating new nature, hindi po sa ating old nature. No? Dapat dito tayo nakikita sa bago po nating pagkatao. Na ano po, which is holy, sabi ni Pastora, and consecrated and set apart. Nanood po ako After ko pong umuwi, no, nandun ko po sa bahay, pinakinggan ko na po, nanood po ako. Nakalagay po doon, ikaw ay nilinis. You are cleansed by the blood of Jesus. Tama po ba doon? Sino po dito nilinis ng dugo ng Panginoong Yesus? When you say nilinis, you are forgiven. No, pinatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan. Walang anumang kasalanan o dumi na meron ka na hindi nilinis ng Lord. Pag ang Diyos ang naglinis sa iyo, nagugas sa iyo, siguradong malinis na malinis ka. Tama? Pero kapag tayo lang maglilinis sa ating sarili, wala, lagi pa rin marumi. No? Ang sabi pa ron, ikaw ay inihiwalay. Set apart for special calling. For special calling. Tama po ba doon? May panawagan ng Diyos sa iyo Tama po ba doon? No? Ikaw ay inihiwalay, sinet apart ka. Ibig
Sabing ibang-iba na yung direction mo, ibang-iba na yung perspective mo, no? Ibang-iba na yung ginagawa mo ngayon kaysa sa ginagawa mo before nung wala ka sa Panginoon. Nililis, iniwalay, at gusto ko yung last yung inialay. Tama? Inialay ka. You are dedicated for sacred use. Inalay ka sa Diyos. Kaya pa sabi sa Bible, no, offer your body as a living sacrifice. No? Inialay ka. Pag sa inalay, dapat ang buhay mo ngayon, sabi nga ni Pastor, hindi ka na-confuse kung maglilingkod ba, kung a-attend pa, kasi nga inialay ka Ang buhay mo, para sa Diyos talaga. Tama? Wala nang second thought dito, wala na yung agam-agang. Kasi kung alam mo lang na you are, nakalagay po dyan, ikaw ay inialay, dedicated, no, para sa Panginoon, alam mo na kagad kung saan mo gagawin yung desisyon, yung mga gagawin mo sa buhay. Alam mo na dapat, hindi, inialay ako Basta para kay Lord, doon talaga ako. Kasi doon talaga ako Dito ako inialay Amen po ba doon? Nakukuha po ba natin? No? Yun po ay yung pangatlong topic po natin sa ating series na self-destruction. Ano yung una po natin pinag-aralan? Jim, yan na. Natuka na naman ng ibon yung salita ng Diyos. Natuka, walang natira. Walang natira. Di ba sabi sa Bible, ang kaaway parang ibon, no? At ang salita ng Diyos ay parang binhi. Darating ang kaaway at kukuhanin ng salita ang ibon, yung binhi na inihasik sa atin. Ano yung una po nating topic? No? Zembo. Sige po. Sabi mo sa katabi mo, mukhang natuka, no? Mukhang natuka yung binhi. Walang natira. Di ba? Yung self-destruction, una pinag-usapan natin yung shame. Tama, yung guilt. Di ba? Kasi bakit ang hirap sa isang mananampalataya na lagi na lang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo? Na kahit ikaw yung sarili mo, hindi mo mapatawad. Lagi mo pinarurusahan. Tama po ba doon? No? Kapag ka nagkakamali ka, withhold mo yung sarili mo. Ayoko na umatin, ayoko na mag-serve, hindi ako karapat-dapat. Pero sa Bible, di ba yung guilt natin, yung mga weaknesses natin, yung shame natin, sinama na ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat nararanasan mo yung guilt-free living natin. Tama po ba doon? Hallelujah, niya ba tayo? Diba? Kaya sabi po doon sa una natin topic, sa Romans chapter 8, bagamat nag-i-struggle sa Apostle Paul sa Romans 7, unang-unang pasok pa lang Romans 8, sumagot na, there is no condemnation to those who are in Christ. Kung ang Diyos hindi ka hinatulan, bakit mo hinahatulan ang sarili mo? Diba? Bakit? Para sabihin sa'yo ng Panginoon, wala ka na sa katulan, para lumakad ka na meron ka kumpiyansahan at meron pananampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba doon? Pangalawa, yung pangalawang linggo sa self-destruction. Ano na po? Yan na naman, yung Zamba, tabi mo sa katabi mo, natuka na naman Uncontrolled thoughts. Diba? Kasi yung isipan mo na yan, diba? Kung ano na pinag-iisip, ipapahinga mo na lang, hindi ka pa mapahinga. Tama? No? Dahil sa dami ng mga iniisip mo, alalahanin mo, kinakatakutan mo. Pero sabi sa pinag-usapan natin, yung ating thoughts, di ba po, no? Sinusuko yan sa Panginoon. Kailangan nakasuko yan. Kailangan magkaroon ng renewed mind. Tama? Mabago yung isipan natin. O nga, no? Bakit ako matatakot sa araw ng bukas? Nangako ang Diyos sa akin na siya po ang magpuprovide ng aking pangangailangan. Tama? So ngayon, napapayapa ka ngayon. Yung iba takot na takot. Kung ano yung gagawin niya sa araw ng bukas, ikaw payapa ka kasi yung isipan mo nakatuon sa ating Panginoon. Tama? Yung pangatlo. Ayan na po yun. Yung flesh po, yung compulsion, yung kay Pastora, yung sa holiness. At ngayon po, bakit mahalaga po yung holiness? Kapatid, sa tatandaan niyo pa, kung hindi makikita sa Diyos ang kabanalan, saan mo pa makikita? Hindi mag-ayawan na. Tama? Lahat naman tayo makasalanan tayo noon, pero dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ay binanal. Kaya dapat ang kabanalan nakikita sa loob ng simbahan. Ang katwiran nakikita sa loob ng simbahan. Kasi kung hindi makikita, nasaan yung ginawa ni Jesus? Nakuha niyo po ito? Tama? Ano yung bisa ng ginawa kung wala rin pala nakikita ang kabanalan? Kung gusto mo makita ang kabanalan, nasa loob ng simbahan din yan. Yung tingnan mo yung katabi mo, binanal yan Amen? Nagkakamali, pero binanal ng Diyos yan. Ano po ba to? Kaya tayo po iniingatan natin yung kabanalan. Ano yung ibig sabihin ng kabanalan? Yung lumalakad po tayo sa salita ng Diyos. Sabi po ni Pastor nung tiniskas niya, lumalakad tayo sa salita ng Diyos at sa patnubay at paggabay
ng banal na Espiritu. At ito po yung pang-apat, no? Pang-apat. Dapat tingnan mo yung shame, uncontrolled thoughts, dinidil niya na yung sarili mo eh. Diba yung holiness, tinatama niya no, binibigyan niya na ng direksyon. Itong pang-apat, matindi to. Today, let's talk about freedom from fear. Takot. Okay? Takot po. No? Are you excited for today's message? Hallelujah. Freedom from fear. Don't let fear stop you. Bakit? Kasi we live in a society that is full of fear. Tama? Yung panahon nga natin ngayon, ibang-iba na, grabe na yung takot. Nakapalibot na po sa atin, nakapaikot na po sa atin, and people are fearing about losing their job. Maraming mga tao natatakot mawalan ng trabaho, losing their home, natatakot mawalan ng tahanan, losing their health, natatakot na mawalan ng kalusugan, losing their family, natatakot mawalan ng pamilya, losing their friends, natatakot mawalan ng kaibigan, losing their position, natatakot mawalan ng ng posisyon, no? Name it. Yung iba sa atin natatakot na hindi makapag-asawa. Tama po doon? At yung iba naman sa atin dito, takot sa asawa. Ay, meron ba? Tama? Yung iba naman may asawa, takot iwanan ng asawa. Hindi, ganun talaga yun. Napapaliputan tayo ng takot. Yung may mga tao takot mawalan. At yung mga meron, takot din, mawalan din. Yung iba naman, takot baka hindi magkaroon. So, ibig sabihin, kahit manood ka ng mga balita, mapapansin mo, talagang puro takot na lang ibinibigay sa atin. Patayan dito, sunog dito, krimen dito. Grabe. Masyadong tayong bombarded, overwhelmed ng ng takot. Amen po ba doon? Tingnan mo yung katabi mo. Natakot ka rin, di ba? Hindi, joke lang. So what are you fearful of? Saan ka takot? Tingnan mo yung katabi mo. Bimo, naligo ka na ba? Baka takot ka maligo. Takot mawala ng pera daw. Di ba? Takot sa asawa. So a lot of things surround us to cause fear. No? Lahat ng mga bagay sa paligid natin, nagbibigay sa atin ng takot. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, di ba po, no? Tayo po ay inutusan ng Panginoon na namumuhay na may kapayapaan at kumpiyansa at pagtitiwala sa Kanya. Sa kabila ng mga, napapalibutan tayo ng mga takot sa buhay, kapatid, ang Diyos po, no? Gusto niya makita yung mga Kanyang anak, no, manatiling payapa kahit nasa gitna ka ng ng mga kinatatakutan ng mga tao. Amen? No? Now, ang takot po ay hindi na po bago sa atin lahat. It is normal for us to feel fear. To feel fear. Okay? It is normal for us to feel fear. Bata pa lang tayo, nararanasan na po natin to. No? At kapag sinabi po natin fear, hindi natin kaagad to tinitingnan na masama kasi mayroong isang side ng fear na maganda, mabuti, mainam. Amin po ba doon? No, sa katunayan, merong fear na nakakatulong sa atin. Ano po ito? Ito yung fear protects us from danger. Okay? Merong takot na nagbibigay sa atin ng pag-iingat sa mga panganib. No? Sa kapahamakan. At based on my study po, no, sa naging study ko, sa brain pala natin, meron palang small part sa brain po natin na tinatawag na amygdala. Okay? Amygdala. Maliit na part lang siya sa brain mo, grabe si God. Maliit na part daw yun sa brain mo na nagsisignal sa atin kung merong danger. Ito din ang pag-create ng Diyos sa tao, no? Kung merong danger. No? Kaya kung walang fear, delikado. For example, di ba, habang naglalakad ka, may nakasalubong kang leon, merong, merong instinct na sa'yo, merong nag-isisignal sa'yo na, lalapain ka niyan. Kailangan lumayo-layo ka na dyan. Mag-ingat-ingat kayo. Huwag kang lalapit dyan. Merong fear na nagpaprotekta po sa atin. Amen po ba doon? Magandang fear po yun. Kung wala kang takot, sige. Leon na yan Lalapain ka niya, mamamatay ka dyan. Tama po ba doon? Yung takot na na tumawid sa mga nagraragasaan. Diba yung matitinding takbo ng mga sasakyan. Diba merong signal na, huwag kang lalakad dyan, huwag kang tatawid dyan. Bakit? Bawal tumawid, nakamamatay yan. Tama po ba doon? Pag wala kang fear, tutulin yan. Ganun ka lang. Wala talaga. Mamamatay ka, mapapahamak ka. Amin po ba doon? So meron palang fear na nakakatulong sa atin. No? Nag-iingat sa atin sa mga kapahamakan. Amin po ba doon? No? Pangalawa, yung fear prevents us from doing evil. Merong takot pala
na nagpe-prevent sa atin na gumawa po ng kasalanan, ng kasamaan. No? Nagpe-prevent po ito sa atin. Meron po ba kayong tinatawag na ganito? Yung fear of God. Magandang fear yan eh. Yung fear of the Lord. No? Yung mga taong merong fear of God, sila yung mga taong natatakot gumawa ng kasalanan. Hindi dahil sa natatakot silang parusahan ng Diyos. Natatakot silang masaktan ng puso ng Panginoon. Amen? Hindi sa parusa. Kundi ayaw nilang mag-grieve si Lord sa mga ginagawa nila. Alam nila na yung mga bagay na yun ay po pwedeng hindi makapag-honor sa Panginoon. Amen? No, ganun din po ba tayo? Meron po ba tayong fear of the Lord? Ito po ay attitude po, no, na meron deep respect. Pag sinabing fear of God, it is an attitude to deep respect, admiration, and worship. Ito po yung matinding pagrespeto mo sa Panginoon. No? Matinding pagsamba mo sa Panginoon. Attitude daw po itong fear of God. No? Admiration. No? Ito yung right kind of fear na tinuturo sa atin ng Bible na maganda. Amen, yung fear of the Lord. And that is the fear of God. Now, fear becomes a problem when it is exaggerated. Diyan lang naman yun nangyayari. No? Merong feel na tama, okay, nag-iingat sa atin. Pero ang takot, kapag ka naging exaggerated na, diyan na siya nagiging masama sa atin. Nasusundan niyo po ako? No? Fear becomes a problem when it is exaggerated. Kapag ang isang bagay, sinosobrahan mo na yung imagination mo, yung scenario, diyan na yan, nagkukos sa atin para ma-paralyze tayo, ma-overwhelm tayo at di na tayo makagalaw. Tama? Meron pong sinulat po si Napoleon Hill about 6 basic fears na kinakatakutan po ng tao. 6 po ito, top 6 po ito. Okay? Ito na yung talagang kinakatakutan ng tao. At unang-una na po dyan, ito po, yung fear of poverty. Okay? Number 1 kagad, pera, no? Maraming tao takot maghirap. Amen? Takot maghirap at takot mahirapan. Kaya ginagawa nila ang lahat para umasenso sa buhay. No, takot silang maghirap. Pangalawa, yung fear of criticism. Takot tayong ma-criticize. No, kasi bakit ginagawa natin lahat ng pag-project para maging maganda yung image po natin. Takot tayo na i-bash ng tao. Are you with me? No? Kasi ngayon, hindi na kinikriticize, talagang wasakan na ng pagkatao. Iba yung pagka-bash, yung mga bashers ngayon, wawasakin ka talaga, walang ititira sa iyo, bibilad ka talaga sa kahiyan, hindi kayo kikriticize na, no? Na basta-basta lang yung mali mo. No? Di ba, merong pag-criticize na dun sila sa mali, nakatingin. Pero ngayon, sa buong pagkatao mo na, pag binash ka. Kaya lang, ang katotohanan, kahit gaano kaganda yung paglakad mo, nobody's perfect Nagkakamali ka pa rin, tama? At kapag alam mo na nobody's perfect, ibig sabihin, mag-fail mo yung tao. At kung sa tao ka lang titingin, you cannot please everybody. May babas at may babas. Ang tao lagi mayroong makikitang mali sa iyo Kaya nga tayo sa Bible, tinuturoan tayo na i-please daw natin ng Diyos, hindi ang tao. Amen? Ano ba tayo? Yung fear of criticism. Pangatlo, yung fear of ill health. Takot tayo na magkasakit. Bakit? Kasi magastos. Magastos ang magkasakit Pwede kasi lahat ng inipon mo maubos na sa pagpapagamot. Tama po ba doon? No? Natatakot tayo. Hindi lang maghirap, kundi magkasakit. Lalo na sa health system ng bansa natin, delikado. Pag wala kang pera dito, mamamatay ka talaga. Hindi dahil sa dinadown natin. Na-experience talaga natin. Pipila ka na napakahaba pag wala kang pera. Naghihingalo ka na, mamamatay ka talaga. Hindi ka tulad sa health system ng ibang bansa, libre ang pagpapagamot, ang bilis lang. Dito wala. Pagka mahirap ka, pipila kang ilang kanto. Kung hirap ka na, pagdating mo rin, burol na. Hindi totoo. So wala kang magagawa. Ganun ang health system sa bansa natin Pagka mayaman ka, diretso ka sa doktor. Pero pag mahirap ka, diretso sa sementeryo daw. So yung mga tao, kaya ganun nangyayari. Natatakot sila magkasakit.
Amen po ba doon? No? Dahil baka maubos ang lahat sa pagpapagamot, lahat ng pinaghirapan. So ano yung fear of poverty, fear of criticism, fear of ill health, at pang-apat yung fear of lost love. Diba? Takot ka na walang magmahal sa'yo, at takot ka na yung mahal mo mawala sa'yo. Natatakot tayo noon. Amen. Natatakot ka na baka wala nagmamahal sa'yo. Pangalawa, natatakot ka yung kung meron man nagmamahal sa'yo, ay mawala. So, fear of lost love. Panglima, ito matindi. Fear of old age. Yung pagtanda. Takot tayong tumanda. Amen? Kaya tanongin mo, ilang taong ka na? Secret. Ganyan na saga, di ba? Secret. Hindi. Buti nga, iba nagbibiro pa eh. Yung iba, pag tinanong mo edad, na-o-offend. Tama? Nakukuha niya po, hindi nila sinasabi kung ilang taong ka na. Bakit? Bakit mo tinatanong? Ayaw nila, na-o-offend sila. Kasi nga, pakiramdam nila, tumatanda na sila. Senior na sila. Pero maniwala ka kapatid, kung senior ka, dapat maging proud ka na senior ka. Kasi maraming tao, hindi narating yung edad mo. Biyaya ng Diyos yan eh. So kung tumanda ka, sinabi mo, ilang taong ka na, senior, bakit? May problema? Di ba? May benefits na ako, bakit? Ikaw, mayroon ka? Hindi, totoo lang, maraming tao hindi naabot yung edad mo. Kaya kung nandiyan ka sa ganyang edad, be proud. Be proud. Amen? Kaya lang naman tayo kasi natatakot tumanda kasi kasunod na yung huling-uli. Ano yung kasunod ng huling-uli? Fear of death. Di ba? Yung pension mo, mga ilang taon na lang. Bakit kinakawayan ka na ng sementeryo? Kaya ang tao natatakot tumanda. Dahil nga doon sa takot silang mamatay. Meron ba dito hindi natatakot? Lahat naman tayo natatakot mamatay eh. Meron ba dito hindi natatakot mamatay? Mauna na. Di ba? Lahat tayo. Tama. So itong anim na to, talaga masasabi mo, oh, ito yung sobrang kinakatakutan ng tao. Amen po ba doon? Yung mamatay tayo. Bakit? Ang mahirap kasi sa kamatayan, ito, hindi mo alam kung saan, kung paano at kailan. Tama po ba doon? Eh kahit nga sino ba yung si Kobe nga, sumakay na ng helicopter, doon namatay eh, pagsabog eh. Hindi mo alam kung kailan, kung saan, at kung paano ka mamamatay. Yun ang nakakatakot sa kamatayan. Kaya nga minsan may prayer tayo, Lord, kung kukunin mo ako, patulugin mo na lang ako. Meron kayong ganun po ba? Sabi ng iba, wala pa, pastor. Wala pa akong ganyang prayer. So, in the name of Jesus, knock on the wood. Tama? Takot tayo eh. Mahirap. Di mo alam kung kailan, kung saan, at kung paano. Yun nakakatakot. Now, ang tanong, paano ba natin i-deal ang takot? Because when the Bible says, kapatid, fear not, hindi ibig sabihin nito na huwag ka makaramdam ng takot. Normal kasi sa atin na makaramdam ng takot. Ang ibig sabihin lang sinabi ng Bible na fear not, do not be afraid. Kapag ka nakaramdam ka ng takot, huwag mong hayaan yung takot, i-overwhelm ka, i-overcome ka. Amen po ba doon? No? Huwag mong hayaan yung takot, i-paralyze ka. Ibig sabihin, pag sinabi ng Bible na fear not, stand firm and keep moving forward kahit na nakakaramdam ka ng takot. Amen. No, pwede naman nakakaramdam ka pero nagpapatuloy ka pa rin. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Pag sinabi niya na do not be afraid, hindi niya sinabi na don't feel fear. Kasi lahat tayo nakakaramdam ng takot. Pero sabi naman, when you feel fear, stand firm and keep moving forward. Amen? Keep going forward. So, ito po yung ating pag-uusapan, fear not. Fear not. Kaya hindi ibig sabihin hindi ka makaramdam. Huwag mong hayaan yung takot, i-overwhelm ka. Amen? No? Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Basahin natin ng Word of God kahit paano meron kang participation ngayong araw na to. Okay? Weekly, gawin na po natin ito weekly. Galangin natin ang salita niyo kasi parang nagkakaganon na, di ba? Basahin natin ang may mataas na pagrespeto po ito sa salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 20, verse 1 to 4. Let's read this together, no? Okay, sabi diyan, when you go to war against your enemies, and see horses and chariots and a greater army than yours, be afraid of them. Because the Lord your God, who brought you out of Egypt, will be with you. When you are about to go in battle, the priest shall come forward and address the army. He shall say, Hear, Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be frightened or afraid. Do not panic
or terrified by them. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, sa salita mo, Lord God, na hayaan mo magbigay kalakasan po sa amin, magbigay ng tapang po sa amin, Panginoon. Habang pinag-uusapan po namin ito, dakilang Diyos, ay magministeryo ka po sa buhay ng bawat isa. Maluwalhati ka po, Panginoon. Pinupuri po kita sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige pa, makakapo na po tayo. Hallelujah. Now, when we talk about fear, ang tanong, kailan ba pumapasok ang takot sa atin? Magandang tanong yun, tama? Kailan tayo nakakaramdam ng takot? No? When do fear set in? Kailan ang pasok ng takot sa atin? Now, based sa binasa po natin kanina, kung napansin po ninyo, ang takot ay pumapasok sa atin when you are battling something greater than you. Yan pala yung takot. Diyan na pumapasok. Diyan na pala yun. Diyan na pala tayo nadadali ng kaaway. No, when you are battling something greater than you. Sabi po sa passage kanina, when you go to war against your enemies and see horses and chariots, matindi. And an army, what? Greater than yours. Dito sinabi ng Panginoon, do not be afraid. Kasi kapag nakita mo, kapatid, tingnan po doon, natatakot tayo pala sa buhay kapag may kinakaharap tayo na anumang hamon o pagsubok na alam natin na mas higit sa atin. Yun pala yun. Amen? Nakikita mo yung problema na mas malaki sa kakayanan mo na harapin ito. Tama? Na alam mong hindi mo kaya sa sarili mo. Ibig sabihin, pumapasok ang takot kapag alam mong dehado ka. Dehado ka sa laban. No? We feel so afraid when we are battling something greater than us. Kaya sabi ng Diyos dyan, do not be, what? Afraid of them. Ang unang inaddress ng Diyos sa kanyang mga anak, sa tuwing may kinakaharap na hamon o laban na higit sa kanila, inaddress kagad ng Lord yung takot sa kanilang kalooban. Kasi papasok ang takot. Sisindakin ka ng takot. Amen? No? Sabi ng Diyos, huwag kayong matakot sa kanila kahit mas malakas ang kalaban ninyo. No? Kahit marami kang problema, huwag kang matakot. Sabi ni God, do not be afraid. Bakit? Kasi ang takot, tandaan nyo, pinapalaki niya kasi once na tinamaan na tayo ng takot at lumaki na yung takot sa atin, ang nangyayari kasi yung kalaban mo, pinalalaki niyan. Di ba pag takot ka, yung kalaban mo, pinalalaki niya sa isipan mo. Yan na po nangyayari po eh. At napupunta na sa kalaban mo yung focus, yung attention mo. Yan, hindi ka na makatulog. Lumaki na siya eh. Pumasok lang siya tapos no, hindi ka naging aware, lumaki na siya. Hanggang na-consume ka na, na-overwhelm ka na. Yung focus mo nasa kanya na. Sobrang laki niya na. Pwede ba tayo? No? So when you are battling something greater than you, dito pumapasok po ang fear. And fear works in advance. Yes. No? Works in advance. We are not afraid, no, we are not so afraid of the past because we know it's over. Hindi naman tayo takot sa nakaraan eh. Alam natin kasi tapos na yung nakaraan. Tama po doon. No? Sino doon naapektuhan ka pa ng past? Yung mga tao naapektuhan ng past, sila yung mga tao na depressed. Okay? Pero yung mga fearful, no, yung mga anxious, sila po yung takot hindi sa past. Kundi maaaring mamaya o bukas o sa mga susunod. Nakuha niyo po ito? No? Fear, ano ba? Fear works in advance. No? Yung mga taong nagdidwell sa past, sila po yung nadidepress. Pero yung mga taong fearful at anxious, sila yung takot sa kinabukasan. Sila po yun. Amin po doon, those are fearful. No? Takot sila sa future. Bakit? Kasi doon sa inaaraw ng bukas, nag-expect sila ng worst na mangyayari. Kaya tayo natatakot. Amin po ba doon, no? Ang fear, palaging ang effect niyan ay sa future. Sa mga mangyayari. Yung anxious natin, yung anxious thoughts, yan po yung sa mga mangyayari, no?
sa mga bagay na posibleng mangyaring hindi maganda. Kaya po tayo nakakaramdam ng takot. It's very seldom to be afraid sa mga nangyayari po sa nakaraan. Wala past na yan, it's over na yan. Pero yung mangyayari sa araw bukas, sa mga susunod, na iniisip mo na may mga bagay na hindi magandang mangyayari. Dito na po tayo natatakot. Amin po ba doon? Andiyan po ba tayo? Andiyan po tayo. And fear has always been a weapon of choice. Alam niyo ba ang takot? Minsan ginagawa po itong weapon. Yes. Naranasan natin ito yung mga bata tayo. Diba? Tinatakot tayo ng mga magulang natin na huwag tayo lalabas. May nangunguha. Tama? Nagiging weapon yung takot eh. Ako po, yung mga anak ko, pagkagabi na meron akong dalawang tagapanakot sa kanila, si Aling Pauling at si Mang Kadyo. Andiyan si Mang Kadyo, nakatingin sa iyo, bahala ka, pag lumabas ka dyan, takot na takot sila. Kaya lang, yung nakita ko na overwhelm silang takot, tumigil na ako. Pangit pag ang bata lumalaki po sa takot. No? Pero nung bata pa lang tayo, nagiging weapon yung takot eh. Tama? Para ano po? Para kontrolin po tayo. Hindi lang tayo ng bata. Let me give you an example, no? Na fear has always been a weapon of choice. Okay? May religion. Tatakutin ka nila. Kapag umalis ka sa kanila, hindi ka na maliligtas. Tama? Na kapag ka hindi ka kaalib ng kanilang relihiyon, look at this, hindi ka makakarating daw sa langit. Ginawa na lang weapon yung fear. Kaya kapag umalis ka, ibig sabihin, kasama ng naalis ang kaligtasan. Fear yun. Merong mga doctrine, kapag umalis ka sa kanila, look at this hindi kanila identified kung sino sila. That is what? Scarcity. Gawain ng mga kulto yun. Tatakutin ka nila. Pag umalis ka rito, hindi ka na namin kaisa. No? Ngayon, dahil natatakot ka, ayaw ma-identify sa kabila, hindi ka aalis. Dahil natatakot ka Amen. Alam niyo naman po yun, di ba? Nakuha po natin to, na bawal kang umalis sa kanila. Mahirap yun. Pag nag-rapture, para silang rocket. Di ba? Pagka wala pa, nakababa, parang Disneyland. Hindi, totoo. Takot, pwede pala maging weapon. Ngayon, di ka aalis. Natatakot ka Are you with me? Nandiyan ba tayo? No? And fear paralyzed our potentials. No? Ang fear po, ipipress ka niyan para hindi ka makagalaw. No? Yung bang, eto nga kapag ka tinamaan ka na matinding takot, na-consume ka na overload ng takot, di ka na makakagalaw. Kahit makapagsalita, hindi ka makakapagsalita Sino dito minsan na-assign ka na mag-pray ka sa live group mo na lang? Ikaw mag-pray ngayon, on the spot. Di ba? Talagang yung nagpapalpitate ka, hindi ka makagalaw, hindi ka makapagsalita Kasi natawag ka Ikaw mag-pray ngayon. Parang hindi naman na narinig. Ako po. Nangangatog ka na, hindi mo alam sasabihin mo. Diba? Parang gusto mong abangan yung leader mo paglabas. Yung binulaga ka, bigla kang inassign. Nakakasar, di ba? Diba? Kasi bakit? Grabe yung takot, Nung nagsishare pa siya, pero iniisip mo na, ano sasabihin ko mamaya sa prayer? Ano sasabihin ko sa prayer? Nakaka-paralyze. Di ba? Yung bang natatakot ka na hindi mo ma-meet yung expectation nila, nag-I serve tayo, ayaw mo mag-serve. Bakit? Kasi baka, napaparalyze ka. Yung potential mo, hindi mo tuloy magamit. Kasi natatakot ka na magkamali, na hindi mo ma-meet yung expectation ng mga tao. Natatakot ka mag-share ng gospel. Diba? Kasi yung gospel track mo, gusto mong i-share, gusto mong maiwin yung tao, pero hindi mo maibahagi yung gospel track. Kasi parang mawawalan ng malay, diba? Pag chinare mo, napakinggan mo na ba yung 4SL? Parang gusto mo nang mamatay, diba? Kasi bakit nakakatakot? Nakaka-paralyze. Ako po naniniwala ako, maraming opportunities ang nasayang na binuksan ng Diyos sa atin. Nasasayang dahil sa takot. Kinain tayo ng takot. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Dapat yung katabi mo, manager na yan
owner na ng isang company yan, isang negosyante na yan. Takot magsimula. Takot mangarap ng malaki, di ba? Yung parang gusto niya lang, ito yung, basta may konting sideline. Takot ka na, di ba, bumagsak. Takot kang pumasok sa trabaho, nangangatog ka. Ibig sabihin, may mga binubuksan pala ang Diyos ng mga opportunities sa'yo para lalo kang i-bless ng Lord pero nasasayang dahil sa takot. Napaparalyze tayo. Amen po ba doon? No? Ang fear, ini-instill yan ng kaaway para hindi po tayo makagalaw. At maraming mga tao ngayon, even Christians today, no, talunan sa laban dahil sa takot. Dahil sa takot. Dapat namamayagpag ka na eh. Kaya natatakot ka, baka magkamali uli, baka bumagsak uli. Tama? No? Natatakot ka na. So fear weakens our determination and faith, and it paralyzes our potentials. No? Bakit? Pag nadali ka ng kaaway, na-paralyze ka ng kaaway, kapatid, papatayin niya na yung pag-asa sa'yo. Hindi ka na ngayon magkakaroon ng matinding hope, maliwanag na hope. Bakit? Kasi natatakot ka, doon pa lang eh. Hindi ka na makagalaw. And fear manipulate us, no? Manipulate us. No? Imamanipulate ka nila. Katulad ng sinabi ko sa inyo kaninang kwento, yung takot, imamanipulate, huwag kang aalis, huwag kang lalabas dito. Bakit? Nako, mawala sa iyong kaligtasan, ha? Yari ka, hindi ka na namin kaisa, imamanipulate ka nila. Kaya iniisip mo, dito lang ako. And fear, ano po yung kinukos sa atin ng fear? Ang takot mo, dinadala niya po tayo para mag-back out. Para mag-back out. No? Amin po ba doon? Naniniwala ako doon sa ganun eh. Mga opportunities, binuksan na ng Panginoon, pero dahil dyan, hindi mo kinagat. Hindi mo grinab. Alam niyo, Israelites, papasok sila sa promised land, ganda ng pangako ng Panginoon sa kanila. Tama? Nandun sila sa wilderness. Yun, nasa wilderness sila, alam nila mayroong kakalabaning Jericho, at sabi na doon, may pakawala sila ng 12 spies. Yung 12 spies bumalik, yung 10 ron, ano po nangyari? No, meron po silang negative report. Natakot yung mga tao. Sabi ng mga nag-report sa kanila yung 10 na espiya sa 12, hindi tayo ubra doon, yari tayo doon, malalaki sila, higante sila, papatayin nila tayo, kakainin nila tayo ng buhay para lang tayo tipaklong. Ganun yung pagkakasabi para sabi, ano sabi ng mga Israelita? Ganun ba? Doon na lang bumalik na tayo sa Egypt, wag na lang. Tingnan niyo po yun, oh. Nagbaback out, ang ganda ng promise ng Lord sa iyo, pero nagbaback out ka dahil sa takot. Merong promise land eh. Kaya yung mga Israelites, yung na-overcome sila, na-overwhelm sila ng takot, bumabalik. Bumabaklas. Umaayaw, hindi na kumakasa. Anya ba tayo? Yun po yun eh, yung fear, pag pinasok ka niyang kapatid, magkukos sa'yo para mag-back out ka. Amen? Fear causes us to be discouraged, and discouragement causes us to be tormented. Ayan na. Hanggang sa mahirapan na po tayo. No? Mag-back out na po tayo. Ang hirap nun. Kapatid, alam mo bang anointed servant ka sana ng Lord? Anointed ka eh. Matindi ka eh. Hinubog ka ng Diyos, mga pangyayari. Kaya lang, kapag nandyan na, hindi mo mahakbangan. Nagbaback out ka. Bakit? Natatakot ka. Natatakot ka. Amen? No? Paano ba nag-grow ang fear po sa atin? Gusto ko ba pag-usapan natin para magkaroon tayo ng tamang understanding sa fear eh. Paano nag-grow ang fear? Saan ba unang pumapasok ang fear? Ang fear po, ganito po siya. No? Meron po tayo tatawag na fear grows eh. Saan po yan? Unang-una, dyan po yan. No? Lumalago yan sa attention mo. Focus. Nag-grow yan sa focus. No? Kapag ang focus, no, sa hindi maganda, papasok ang takot sa'yo. Nag-grow yan. Kung saan ka nakatuon, kung nandiyan yung attention mo, saan ka nakatitig, kapatid, lumalaki yun. Nag-grow yun. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Kaya ngayon mga Israelites, nakatingin sila kay Goliath, sa laki ni Goliath eh. Lumalaki dahil yung attention nila, yung focus nila nasa height ni Goliath. Yes, sa pagiging warrior ni Goliath. So yung fear, na lumalaki ang kapatid ko, saan ka nakafocus? Tama po ba doon? Kapag tingnan mo yung pitaka mo, tingnan mo, lumalaki, di ba? Parang gusto mo mag-backslide. Di
diyan ka nakatingin sa kawalan eh. So dahil nakatingin ka sa kawalan, lumalaki yan. Kung saan ka nakatitig, kapatid, no? Kung saan ka nakafocus, diyan lumalaki yung takot. Sino dito takot ka sa heights? Sa mga matataas? Diba? Lumalaki po dyan. Now, ang pinaka po dyan, yung fear ng avoidance. Dito na po tayo, tumatakbo, no? Lumalayo. Ina-avoid na natin kasi takot na tayo eh. Pagkatakot ka sa heights, hindi ka napupunta sa heights. No? May tinatawag po na therapy na exposure therapy. Alam niyo po yan? No? Exposure therapy. For example, may takot ka sa isang bagay, takot ka sa dilim. Unti-unti, expose yourself slowly. Unti-unti lang. Kung takot ka sa public speaking, no? Huwag ka mag-back out. Huwag ka mag-back out. Expose mo sa sarili mo. Unti-unti lang. No, kung doon ka na nabigyan ng nakapagsalita, kahit panalangin lang sa live, expose mo lang, huwag ka magbabakot. Kuya, hindi po ako pwede sa linggo, bakit may sakit po ako niyan? Nagbabakot kagad tayo eh. Expose mo lang, unti-unti, kung saan ka natatakot. Kaya lang, dapat alam mo kung ano yung kinakatakutan mo eh. No? Unti-unti, takot kang bumagsak, magsimula ka sa kaunti. Magkano ka lang, mag-open ka ng maliit na business kung takot ka sa mag-open ng malaki. Unti-unti, mag-open ka. Nakuha niyo po ito? Expose yourself slowly. Amen po ba doon? No? Parang wala pong tao rito. No? At paano yung progression po? Ano po yung progression ng fear? Yung fear progression, nagsisimula sa mental. No? Kapag lagi mong iniisip, ini-imagine, i-meditate, bababa na yan sa emotion mo. Papasok sa emotional, magiging nervyoso ka, at papasok sa physical, manghihina ka. No? Kaya pag nakikita mo, kapag tinamaan ka ng takot, ikaw inassign na manalangin o mag-exhort, papasok yan hanggang sa physical, manghihina ka, manlalamig ka. Hanggang sa parang gusto mo, parang ang tubig na gusto mo, parang ang, diba, yelo na gusto mo na lang matunaw, din papalabas. Ganun yung nararamdaman mo sa sobrang takot. At tatamaan yung spiritual mo. Wala. Hindi ka na makakaano ng platform kasi bakit lagi kang nagbaback out. Amen po ba doon? Pero sabi sa Bible, sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear. Hindi ka binigyan daw ng Diyos ng spirito ng takot. No? But of power, kapangyarihan, sabi, and of love, and of a sound mind, matinong isipan binigay sa'yo ng Lord. May kapangyarihan, matinong isipan. No? Amen po ba doon? No? Ang tanong, how do we deal with fears? No? Paano ba natin i-deal po itong mga takot po natin sa buhay? Kaya tingnan natin kung ano yung progression, kung paano pumapasok. Yes, naintindihan natin ito. Ito yung nakukos sa atin. Ang tanong, ito yung bottom line eh. Sagutin natin, how do we deal with fear? Paano natin i-deal itong takot na to? Kapag na-overcome na tayo, kapag na-paralyze na tayo, kapag pinatay niya na yung pag-asa natin, paano na ito overcome? Yung ating takot. Balikan natin yung binasa po natin kanina. First, ma-overcome natin ang takot sa pamamagitan ng presence of God. Sa pamamagitan ng presensya ng Diyos. Naniniwala ba kayo, kapatid, na kasama mo ang Diyos? Kasama mo ang Diyos eh. Sa lahat ng mga hamon mo sa buhay, sa lahat ng kinakaharap mong problema ngayon, pagsubok, tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Ang sabi po sa passage kanina, when you go out to fight your enemies, sabi niya, and you face horses and chariots and an army greater than your own. Do not be afraid. Why? Because the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, is with you. Yung Diyos na nagtapat sa iyo, sa mga nagdaan mong laban, sa mga nagdaan ng pagsubok at hamon sa buhay na nag-alis sa iyo, nagbigay sa iyo ng katagumpayan, siya rin yung Diyos na sasama sa iyo sa mga laban mo sa buhay ngayon at sa mga susunod pa. God is with you. The Lord is with you. Lagi mo tatandaan, kasama mo ang Diyos, kapatid. Bakit kaya sinabi ng Diyos na sinasamahan kita? Bakit? You know why? Because fear is greater when we are alone. Ang takot, no, nagiging malaki siya kapag tayo ay nag-iisa. Tama ba?
Kapag pakiramdam mo sa laban mo sa buhay, sa mga problema mo, sa pinagdadaanan mo ngayon, tila baga pakiramdam mo, nag-iisa ka lang. Kinakain ka niya eh. Ginagapi ka niya eh. Why? Because fear is greater when we are alone. That's why ang sagot ng Lord sa pakiramdam mo na nag-iisa ka, the Lord is with you. The Lord will fight for you. And He will never leave you. And He will never forsake you. Sabi ng Lord, nak, totoo yan. Diyan sa pinaglalaban mo ngayon, diyan sa hamon mo ngayon, kapag pakiramdam mo nag-iisa ka lang, hindi mo kakayanin yan. Dehado ka dyan. Pero tandaan mo, kahit gaano karaming chariots yan, mga trials and circumstances, mga hardships sa buhay, pag sinamahan kita, walang anumang hamon sa buhay mo na hindi mo kayang pagtagumpayan. Majority ka, kapatid. Tandaan mo to. Isang bagay yung sobra ko natutuwa sa Panginoon. Sobrang ganda. Kapag ikaw lang talo ka, sobrang dami ng laban, sunod-sunod yung pag-atake, hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay yung pag-atake ng problema sa'yo, talo ka kasi nag-iisa ka lang. Dehado. Pero kahit gaano karami yan, kahit nasa sandaang laban yan, isang Diyos lang ang sumama sa'yo. Majority ka. Hindi ka kayang patumbahin ng anumang laban mo sa buhay. Kaya sabi ng Lord, I am with you. The Lord is with you. Because fear is greater when you are alone. Amen. Amen. Nandiyan ba tayo? No? Buti na lang. Sinabi ng Diyos sa atin, nasasamahan niya tayo. Kasi madalas pala kapag malaki na yung laban natin, pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo. Pero pag nalaman mo yung presensya ng Lord, nasa iyo kapatid, sinasamahan ka ng Diyos. Wala kang talo. Amen? Bakit? Bakit pagka may problem tayo, pakiramdam natin nag-iisa tayo? Because isolation is the strategy of the devil. Ang isolation. Estratehiya yan ng kaaway. Bakit? Madali ka niyang gapiin kapag nag-iisa ka lang. Are you with me? No? Hindi ba tayo? Yung isolation yan. Kapag isolated ka, madali kang takutin, madali kang i-manipulate. I-feed din Satan ng mga kasinungalingan ng kung ano-ano. Ganyan po yung nangyayari sa mga tao nag-i-struggle. Sa depression, maging sa anxiety. Tama? Kapag isolated sila, pakamatay ka na. Tinitira sila. Ang kagandahan kasi, si Lord, sabi na God is with you. And then, ang sagot niya sa isolation, hindi lang yung presensya niya yung pagsama sa atin. Yung sagot ni Lord sa isolation, yung word na fellowship. Hindi lang presensya ng Diyos ang kasama mo, kundi kasama mo rin ang pamilya ng Diyos. Ako po, sobra ako natutuwa talaga kapag nakita niyo yung kung paano tumakbo talaga dapat ang life group. Kung makikita niyo yung purpose ng life group, kapatid, napaka-powerful niyan. Yes. Diyan sa life group kasi, pwede mong i-share yung struggles mo eh. Pwede kang humingi ng prayer dyan. Pwede kang humingi ng advice dyan. Pwede kang magpa-counsel dyan. Ganyan ang life group eh. Tama? Kung makikita lang natin yung purpose ng life group, pag sinabing fellowship, kapatid, ito yung divine connection ng mga anak ng Diyos nagkakatipon-tipon, nakasama ang presensya ng Panginoon. Hindi lang tayo nagsasama-sama na nakagawin natin na every Friday, every Thursday, na magkita-kita tayo para magkape, para magkwento, magkumustahan. Kapatid, hindi lang yun. Sa life group, sa fellowship, pwede mo rin dito i-share yung mga bigat mo. Yung kung pakiramdam mo nag-iisa ka, may kasama ka. Amen? Ano yung una? No? Presence of God. God's presence is with you. Tandaan mo, kahit gaano kalaki ang hamon at laban mo sa buhay, God is with you. Kasama mo ang Diyos. Pangalawa, hindi lang yung presence ni God ang meron tayo. Meron din tayong promises of God. Una, presensya. Pangalawa, no, wag kang sabi ng Lord, wag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Pangalawa, wag kang matakot. May pangako ang Diyos. Wow. Sabi dito, Deuteronomy chapter 20, verse 2 to 4,
When you prepare for battle, tingnan nyo the priest must come forward to speak to the troops. He will say to them, listen to me, all you men of Israel, do not be afraid as you go to fight your enemies today. Do not lose heart or panic or tremble before them, for the Lord your God is going with you. He will fight for you, your enemies, and He will give you victory. Sabi the priest must come forward to speak. Kapag meron na palang matinding laban, kapatid, ay matindi. May papasok na salita ng Diyos. May mag-i-encourage sa iyo. May pangako ng Panginoon na magpapaalala sa iyo kung sino ang Diyos, kung gaano katapat ang Diyos. Kasi pag may laban sila, meron laging prophet na tinatawag. Diyan, sa time na yung priest ang ginamit ng Diyos para magsalita. Sa mga arsenal, sa troops, sa sandatahan. No, bakit kailangan magsalita? Kasi fear speaks Fear speaks. Ang takot nagsasalita yan. Kaya yung salita ng takot sa iyo, kapatid, yari ka na, tapos ka na ngayon. Hindi ka na makakaalis dyan. Wala nang magandang nanghihintay sa iyo. Hindi ka na makakapag-asawa, hindi ka na asenso, matatanggal ka na sa trabaho. Nagsasalita ang takot. At kung nagsasalita ang takot, kapatid, diyan ka na imamanipulate. Diyan siya maglalagay ng mga lies sa iyo kasi nungalingan sa iyo. Wala ka ng pag-asa. Pero salamat na lang kung ang takot nagsasalita. Sa gitna ng laban, ang Diyos nagsasalita din. Merong salita at pangako ng Diyos sa iyo. Amen! Nandiyan ba tayo? Bawat sitwasyon mo sa buhay, merong angkop na pangako ang Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Wala kang anumang pinagdadaan na wala doon ng pangako ng Lord. Lahat, may angkop na pangako ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan mo. Sabi dito, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Huwag kang matakot, may pangako ang Diyos. Ito ang tanong. Ano hawak mong pangako ng Diyos ngayon sa'yo? Anong pangako kaya ng Diyos ang nagsasalita sa'yo ngayon? Baka mamaya, pag wala yung promise ni Lord, takot ang nagsasalita sa'yo. Diyan ka natatama ng anxiety. Diyan ka na patutumbahin. Diyan na mawawala yung joy, diyan na mawawala yung peace. Hinayaan mo ang kaaway, ang takot na magsalita sa'yo. Kaya dapat kapatid meron tayong pangako. Sino dito meron kang natatandaan kahit isang pangako ng Diyos? Taas nga kamay na merong alam na pangako ng Diyos. Okay? Sino dito merong kang alam na pangako at pinangahawakan mo, mahigit 5 pangako, lagpas 5 pangako. 10 pangako ng Diyos. Pahina ng pahina. 20 pangako ng Diyos. Grabe. Kaya po ang church, ini-encourage tayo na mag-aral at magbasa ng salita ng Diyos. Kasi saan mo makikita yung pangako ng Panginoon? Wala yan, hindi nakalagay yan sa eskwelahan mo. Walang pangako doon. Ang pangako ng Diyos, napakarami sa kanyang salita. At kapag ka nandyan na ang kaaway, gamit ang takot, tinutok-tok sa'yo, nagsasalita sa'yo, tapatan mo ng pangako ng Diyos yung takot na yun. Tapatan mo. Pag sinabi ng Diablo, ayan ka na ngayon, yari ka na ngayon, tapos ka na, di ka na makakabayad dyan, magkukulang ka na, magugutom ka na, maghihirap ka na, tapatan mo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. The Lord is my shepherd. Grabe, speak out. Kapatid, yung promise ng Lord, speak mo. Kapag may nagsasalitang takot sa iyo, sa gabi hindi ka makatulog dahil may inisip ang problema, sa halip yung takot magsalita sa iyo, magsalita ka ng pangako ng Panginoon. Amen? Sabihin mo, speak out the promises of God. Amen? Speak out. So, huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Pangalawa, huwag kang matakot, may pangako ang Diyos. At pangatlo, huwag kang matakot sapagkat makapangyarihan ng Diyos. God is all-powerful. He is all-powerful God. Meron kang presence, meron kang promises, at meron kang power of God.
Amen? God is Almighty God. Sabi dito sa verse 4, For the Lord your God, dito po ako magtatapos sa inyo. For the Lord your God is going with you. Pag sumama daw ang Diyos sa iyo, sa laban mo, sinabi niyo na kaagad ang resulta. Ang outcome. No? Hindi ka kinonfuse ng Lord. Pag sinamahan mo ko, Lord, ano mangyayari? Sinabi na ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng laban mo sa buhay, bagamat hinaharap mo, formality na lang. Masabing lumabang ka. Ang galing, no? Parang umakit ka sa stage. Pag anong boksingero, kapag akit mo sa stage, alam na kagad kung sino panalo. Lumalabang ka, yes. Tinatamaan ka, nakakatama ka. Pero ang bottom line, ang kagandahan sa laban natin sa buhay, dahil kasama natin ang Diyos, nasasaktan tayo, pero hindi tayo matatalo. Amen? Bumabagsak tayo pero hindi tayo knock out. Dahil kasama mo ang Diyos. Grabe. Ano sabi kanina ni Brother Mike? God is still in control. Kapag nag-steer sa spirit mo, na kahit ang laki ng laban mo, pag sinabi ng Diyos, Lord, bakit ganito? Nawalan ako ng ganito, nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng negosyo. Pero kapag nag-steer sa heart mo, nak, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Walang anumang bagay na mangyayari sa iyo na hindi ko alam. God's still in control because God is all-powerful. He is all-powerful. At dahil makapangyarihan ng Diyos, wala kang mababasa sa Bible na ang Diyos ay napahiya at natalo. At dahil ang Diyos ay lagi nagwawagi, ang katagumpayan kaya niyang ibigay sa kamay mo. The Lord will fight for you and will give you victory. Victory. Kapatid, ang identity mo, you are victorious in Christ. You are strong in the Lord. You are a warrior, not a warrior. You are a warrior. You are a more than conqueror. You are a champion, a winner. Not because of your strength, not because of your willpower, but because the Lord is with you. And God is giving you a victory. Amen? Grabe, no? Ano ibig sabihin? God is greater than your fear. Higit ang Diyos diyan sa mga takot na yan. No? Sabi sa Psalms chapter 34, verse 4, I went to the Lord for help. And He listened. And He saved. He saved me from all that I fear. Nililigtas ako ng Diyos sa mga kinakatakutan ko. Amen? Kasi bakit? Ang fear po, kasi nagtutorture yan eh. Ito-torture ka ng fear. Fear is a torture. Ito-torture niya yung mind mo, ito-torture niya yung emotions mo. Tanda mo, when fear is present, faith is absent. Hindi po pwede yung takot na takot ka, sobra ka, tapos nagtitiwala ka lang. Imposible yun. Pero pag sinabi mo, God is greater than your fear. No? Lahat ng kinakatakutan mo, Panginoon. Lahat ng kinakatakutan mo, sabi ng Panginoon, sasamahan kita, pagtatagumpayin kita. Kontrolado kong lahat. At dito po magtatapos sa verse na to. Look at this, Sabi niya dito, don't be afraid. Ito, napakaganda. Isa sa favorite kong passage sa Bible. Do not be afraid. Sa mundo mong ginagalawa na punong-puno ng nakakatakot, sabi ng Bible, do not be afraid, for I am with you. Laging sinasabi ng Lord, I am with you, I am with you, I am with you. Kasi kapag natatakot tayo, pakiramdam natin, tayo na lang kasi. Kaya sinasabi ng Lord, inuulit-ulit niya, I am with you. Don't be discouraged. Don't be discouraged. Bakit? Don't be discouraged. Ang fear pala, nagkukos ng discouragement. At ang discouragement, kapatid, pwede siya mag-cause para mag-back out ka. Bakit ka umayaw? Bakit ayaw mo subukan? Kasi na-discourage ka.
Sabi niyan, for I am your God. I will strengthen you and help you. Ang lambing ni Lord dito, sabi niya, Nak, I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Dadaling kita na makapangyarihan kong kamay. Iaangat kita. Ibabangon kita, kapatid. I will help you. Ito yung promise sa'yo ng Lord. Tutulungan kita. Listen to me. Hindi pinangako ng Diyos, nung kinilala mo siya, ay aalisin ka niya sa mga nakakatakot na sitwasyon. Tama? Ako niyo po ito. Pero sabi ng Panginoon, Nak, kahit nandiyan ka sa mga nakakatakot na senaryo ng buhay mo, kahit hindi kita alisin dyan, sa sitwasyon mo na tila baga nakakatakot, ito naman ang pangako ko sa iyo, I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my, victorious right hand. Grabe yun, hindi ka man alisin ng Lord sa mga pinagdadaanan mo ngayon, pero sabi niya, tutulungan kita, palalakasin kita, at hahawakan kita, ibabangon kita ng punong-puno ng lakas at pag-asa. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo at mag-worship tayo kay Lord? Ano po yung mga meron po tayo? Presence of God. How do we feel? How do we deal with fear? Presence of God. Promises of God. Ano po? Power of God. Tatlong bagay. Power of God. And the Lord is with you. The Lord is with you. Pwede ba tayo lahat ay yumuko? May I ask everyone to bow down their heads. And let us pray. Let us pray. Habang nagpipray ka, tinatanong ka ng Lord, ano yung bagay na nakakatakutan mo ngayon, Nak? Takot ka maghirap? Takot ka magkasakit? Ano? Takot kang mawalan? Takot ka na walang magmahal sa'yo? Tinatanong ka ng Lord. Takot kang bumagsak? Magkulang? And God is saying to you right now, I am with you. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Pagdaanan mo yan. Habang pinagdadaanan mo, sinasabi sa'yo ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kasama mo siya. Kasama mo siya. At dahil kasama mo ang Diyos, sabi niya, God is giving you a victory. Bibigyan ka ng Diyos ng katagumpayan. Hindi pinangako ng Diyos na walang laban. Meron laban. Pero dyan sa laban na yan, sabi ng Lord, tagumpay ka dyan, anak. Tagumpay ka dyan. Hindi ka matatalo. Hindi ka matatalo. Because the Lord is with you. The Lord will fight for you and giving you victory. Lagi mo tatandaan. Lagi mo tatandaan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Sinasabi sa'yo ng kaaway, hindi mo kaya yan. Sobrang bigat niyan. Yes, mabigat yan para sa'yo. Greater yan para sa'yo. But God is greater than your fear. Diyan sa sobrang kinakatakutan mo, sabi sa'yo ng Panginoon, Nak, kontrolado ko ang lahat. Walang anumang bagay na pwedeng dumating sa'yo na hindi sa kapahintulutan ko. At kapag pinahintulutan ko na makaharap ka ng mga laban sa buhay ng higit sa'yo, ng mas malaki sa'yo, na tila baga hindi na kaya ng kakayanan mo, palagi mong tatandaan, meron kang Diyos. Nandito ako, sabi ni God. I am with you. I will help you and encourage you. And I will uphold you with my righteous and with my victorious right hand. Kapatid, sabi sa Bible, God loves you so much. The love of God is so powerful because the Bible says, perfect love will cast out fear.
Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay napuno sa iyong puso, ang takot ay lalayas sa iyo. Because the Lord will take care of you. He loves you. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Ang Diyos ang nangangalaga sa iyo. Ang Diyos ang nag-iingat sa iyo. Kaya sa umagang ito, lalabas ka rito na pinatapang ng Panginoon, na kumpiyansa, na payapa, because you know the Lord is with you and He will fight for you. And if God is for you, no one can stand against you. That's why the Bible declared that you are a winner. You are a champion. And you are a more than a conqueror. More than a conqueror. Kapatid, higit ka pa sa mananagumpay. Higit ka pa sa mananagumpay. Hallelujah.